Sa mundong puno ng mga nilalang na nagmumula sa takot, galit at puot, sino ang tunay na may kontrol? Ang mga tao o ang mga nilalang na kilala bilang mga cursed spirit? Pero sa gitna ng kaguluhang ito, may tatlong estudyante na handang magbuwis ng buhay para protektahan ang mundo mula sa mga halimaw. At sila ang Tokyo Jujutsu High Trio, ang mga bagong pag-asa ng isang mundong nilamon ng mga sumpa. Pero ano nga ba ang Tokyo Jujutsu High? By the way, mga kaibigan, palike at subscribe sa aking channel dahil kaunti na lang at maaabot na natin ang 20 subscribers. Yun lang, maraming salamat. Ang Tokyo Jujutsu High ay isa sa dalawang pangunahing institusyon sa Japan na naglalayong sanayin ang mga susunod na henerasyon ng mga Jujutsu sorcerers. Itinatag upang labanan ang mga cursed spirits na nagmumula sa negatibong emosyon ng mga tao. Ang paaralang ito ay nagsisilbing sentro ng edukasyon, suporta at proteksyon para sa mga sorcerer. Sa kabuuan, ang Tokyo Jujutsu High ay isang institusyon na nagsisilbing haligi ng mundo ng Jujutsu na may layuning protektahan ang sangkatauhan mula sa mga panganib na dulot ng mga cursed spirits. Ang mga nakalaban ng Tokyo Jujutsu High ay binubuo ng mga malalakas na cursed spirits at mga sorcerer na may kanya-kanyang layunin. Una na rito si Mahito, isang mapanganib na cursed spirit na kayang baguhin ang katawan ng tao. Kasama rin si Jogo, isang cursed spirit na nagtataglay ng kapangyarihan ng apoy at bulkan, at si Hanami, isang espiritu ng kalikasan na galit sa sangkatauhan. Hinarap din nila ang mga kalaban na nagmula sa grupo ng Death Painting Womb tulad ni Choso, at higit sa lahat, ang hari ng mga sumpa na si Sukuna na nakabaon sa katawan ni Yuji Itadori. At ngayon nalaman na natin kung ano nga ba ang Tokyo Jujutsu High, oras na para makikila ang first year trio ng series. Una na dito si Yuji Itadori, ang pangunahing bida ng Jujutsu Kaisen. Pero bago pa man siya naging sorcerer, si Yuji ay isang ordinaryong tao na may pambihirang lakas at bilis. Nang matagpuan niya ang isang cursed object, ang daliri ni Sukuna, ang King of Curses, hindi niya inaasahan na magiging tahanan niya ito. Dahil dito, naging vessel siya ni Sukuna at napilitan siyang sumabak sa mundo ng mga cursed spirits at Jujutsu sorcerers. Ang pangunahing kapangyarihan ni Yuji ay ang kombinasyon ng kanyang natural na lakas at ang cursed energy na nagmumula kay Sukuna. Bagamat kontrolado niya ang sarili, madalas nagkakaroon siya ng matinding laban sa loob ng kanyang isipan laban sa mapanirang cursed spirit. Divergent Fist, ang pangunahing teknik ni Yuji kung saan gumagamit siya ng cursed energy upang palakasin ang kanyang mga suntok. Sa bawat tama, may delayed cursed energy strike na sumusunod na nagbibigay ng mas malakas na impact. Black Flash, isang napaka-espesyal na teknik na nagpapalabas ng cursed energy sa loob ng 0.00001 segundo na nagdudulot ng malakas na damage sa kalaban at nagpapabilis ng kanyang mga galaw. Sa kanyang unang laban, hinarap niya ang mga cursed spirits na sumalakay sa paaralan. Dito ipinakita niya ang kanyang lakas at determinasyon bilang isang sorcerer, kahit bagong salta pa lang siya sa mundo ng Jujutsu. At sa isa sa kanyang pinakamatinding laban, hinarap niya si Mahito, ang cursed spirit na may kakayahang baguhin ang anyo ng tao. Sa matinding sagupaan, ipinakita ni Yuji ang kanyang paglago sa kakayahan at ang kanyang tapang na ipaglaban ang mga naiwan sa kanya. Sumunod naman ay si Megumi Fushiguro, isang promising na Jujutsu sorcerer mula sa Tokyo Jujutsu High. Kilala siya sa kanyang malamig na personalidad, pero matibay ang paninindigan sa pagprotekta sa mga mahal niya. Si Megumi ay anak ng Zenin clan, isa sa mga pinakamakapangyarihang Jujutsu families. Ngunit pinili niyang sumabak sa mundo ng Jutsu Sorcery para itaguyod ang kanyang sariling prinsipyo, ang protektahan ng mga taong mahalaga sa kanya. Ang pangunahing teknik ni Megumi ay ang Ten Shadows Technique, isang napaka-unique na cursed technique kung saan kayang magsamon ng mga Shikigami, espiritu na tumutulong sa kanya sa labanan. Chimera Shadow Garden, isang advanced technique na nagpapalawak sa kanyang kakayahan sa pagsamon, nililikha ang isang madilim na kapaligiran kung saan mas napapalakas ang kanyang Shikigami. Sa kanyang unang laban, hinarap niya ang mga cursed spirits sa Tokyo Jujutsu High. Dito ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa paggamit ng Ten Shadows technique at ang kanyang strategic na pag-iisip sa laban. At sa isa sa kanyang pinaka-epicong 1v1 battle, hinarap niya si Fingerbearer, isa sa mga malalakas na cursed spirits na bahagi ng special grade. Ipinakita ni Megumi ang kanyang paglago bilang sorcerer at ang husay ng kanyang Ten Shadows technique. At ang panghuli naman ay si Nobara Kugisaki, ang fierce at fearless na sorcerer mula sa Tokyo Jujutsu High. Kilala siya sa kanyang matapang na personalidad at pagiging confident sa kahit anong laban. Pero bago pa man siya naging sorcerer, si Nobara ay lumaki sa isang maliit na bayan at nagpasya na umalis para hanapin ang kanyang pangarap at ang kanyang tunay na sarili. Determinado siyang patunayan ang kanyang kakayahan at hindi nagpapatalo kahit kanino.
Ang pangunahing cursed technique ni Nobara ay ang straw doll technique. Isang technique kung saan gumagamit siya ng mga straw doll, pako at martilyo para atakihin ang mga cursed spirits. Mabilis at deadly ang kanyang fighting style na may kombinasyon ng cursed energy at kakaibang taktikang panglaban. Resonance. Ang signature move niya kung saan ginagamit niya ang straw doll para ikonekta ang kanyang cursed energy sa isang target, nagpapahintulot sa kanya na pasabugin ang kalaban kahit saan sila naroroon. Hairpin. Isang technique na nagpapalabas ng multiple nails na parang rain of death. Perfect para magbigay ng matinding damage sa kalaban. Sa kanyang unang laban, nakipaglaban siya kasama si Yuji laban kay Eso at Kechizu, mga death painting wombs. Dito lumabas ang kanyang determinasyon at ang kanyang lakas bilang sorcerer. Pinakita niya ang kanyang I'd rather die than lose attitude. At sa pinaka-epikong 1v1 battle niya, hinarap niya si Haruta Shigemo, isang rogue sorcerer. Pinakita ni Nobara ang kanyang killer instinct at walang takot na tapang kahit pasugatan na siya sa laban. At yan ang buong breakdown ng Tokyo Jujutsu Trio ng Jujutsu Kaisen, mula sa kanilang mga nakaraan, kapangyarihan, at hanggang sa kanilang mga personal na mitiin. Ikaw, sino ang paborito mong sa kanilang pito? Sabihin mo naman sa comment section.